good morning. Magandang umaga. Welcome sa programang Bawal ang Pikon! Getting Straight with Daniel Razon! Pinasok po tayo ng mga dilawan. Para mo nga, may hakot na pala dito yung guest natin. Oh, para sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood din sa ating live streaming sa pamamagitan po ng untvweb.com at sa ating Facebook Live at ganoon din sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Ang atin pong panauhin ngayong araw ay hindi na kailangan ng maraming introduction dahil part po siya ng ating programa na Good Morning Kuya. Kung paano siya napunta sa Good Morning Kuya, siya lang ho nakakaalam. Galing po siya sa pamilya ng mga politiko at anak siya ng tinaguriang the grand old man of the Philippine politics na si former Senator Lorenzo Tañada Sr. na nagsilbing senador ng ating bansa sa loob ng 24 na taon. Isa rin po siya sa mga principal author ng Freedom of Information o yung FOI Bill na naging dahilan ba't hindi siya nakatakbong senador dati. Ito yung isa sa pinaniniwalaan na makakatulong para makasugpo ng talamak na corruption sa mga ahensya ng pamahalaan. At sa pagtakbo niya ngayon sa Senado, kabilang sa kanyang priority agenda, ang paggawa ng mga hakbang para dumami pa ang mga Pilipino na hindi ho yung papanganak, yung mabibigyan ng trabaho at mapaunlad ang pamumuhay ng ating mga magsasaka sa ating bansa. Pero bago natin alamin ang iba pang mga plano sa kanyang pagkandidato at kung ano ang pumasok sa isip niya at tumakbo ngayong 2019 elections, panoorin niyo muna po ito. Hindi na maituturing na baguhan sa politika si Attorney Lorenzo Erin Tañada III dahil minsan na siyang nanilbihan bilang kongresista ng Quezon Province. Kilala siya bilang human rights advocate sa bansa at tagapagtanggol ng karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Bukod dito, isa rin sa mga programang nais niyang isulong sa pagpasok sa Senado ay ang pagdinig sa mga hinaing ng mga nasa basic sector ng lipunan gaya na lamang ng ating mga magsasaka. Dahil paniniwala ng dating kongresista, nararapat lamang na maging kabahagi ang taong bayan sa mga issue at problemang kinakaharap ng bansa. Maliban sa mga ito, kilala rin ang ating panauhin bilang advocate ng Freedom of Information Bill, isang panukalang batas na 3 dekada nang hindi umuusad sa mababang kapulungan ng Kongreso na nais niyang isulong sakaling palaring manalo sa pagkasenador dahil makatutulong umano ito upang masolusyonan ang problema ng korupsyon sa bansa. Anak ni former Senator Lorenzo Tañada, kilalang kritiko ng kasalukuyang administrasyon at ngayoy isa sa mga pambato sa Senado ng Opposition Coalition. Ano-ano pa ba ang kanyang mga programang pakikinabangan ng ating mga kababayan? Sapat ba ang kanyang kakayahan bilang isang dating kongresista para pasukin ang mataas na kapulungan ng Kongreso? Sakaling palarin, paano niya sasabayan ang mga programang ginagawa ng punong ehekutibo para sa mga Pilipino? Gayong kilala siya bilang isang mahigpit na kritiko nito. Thank you. Let's welcome to the program former House Deputy Speaker at ngayon ay senatorial aspirant for 2019 elections, Attorney Lorenzo Erin Tañada III. Morning. Welcome. Kagaya po na sinabi ko sa inyo, ang ating binibigyan ngayon ng pansin kasi ay yung mga tumatakbo sa national position. Ito yung mga, specifically, yung mga tumatakbong senador. In the past, nakita ninyo, binigyan natin ng pagkakataon yung ilan na sa ating mga senatorial balls, no? At tuloy-tuloy naman, open naman po tayo, kagaya ng aming sinabi sa inyo, na whether opposition, whether administration, independent, para mailahad sa inyo yung kanilang mga plataforma. Unfair naman kung hindi ko naman bibigyan ng chance si
Kong Erin na ma-interview din natin dito dahil isa din siya sa senatorial ball. Bagaman at siya ay kasama rin natin sa programa sa Good Morning Kuya, but just the same, hindi nawawala po yung katotohanan. Isa din siya sa mga tumatakbo ngayon na bilang senador sa ating bansa. Kaya po, pinaunlakan din natin na siya ay ating makapanayam. At salamat sa pagbibigay ng pagkakataon kong mahirap kasi mag-interview sa lahat nung kakilala mo talaga eh. Oo, dahil... Matagal-tagal na rin. Oo. Gaano katagal na ba ikaw? 2012. 2012. Oo, kasi 2013 dapat tatakbo ka na eh. Di ba? Oo, tapos natapos na ang term ko ng 2013. Natapos ang term mo ng 2013 pero tatakbo ka supposed to be after ng term mo sa Congress ng Senate. Yes. Kaya lang hindi ka pinatakbo ni Pinoy. Lumalabas na sabihin natin yun ang desisyon ng party leadership. No? Dumaan naman ako sa long list, umabot sa short list. Tapos, Na-shortlist ka. Na shortlist naman ako hanggang 15. Doon sa nung supposed to be ay line up nila noong ng Liberal Party noong 2013. Yes. Kaya lang kontra sa si Pinoy. That's the reality That's of it. the reality. Oo. Galit sa si Pinoy that time. Well, kung titignan natin, meron siyang di nagustuhan sa aking pag-advocate ng isang panukalang batas. So in other words, even if he is the president of the country, you were advocating something and is your party mate as well, di ba? Yes, yes. Liberal kayo pareho. Yes. Pareho kayo nandun sa Dilaw. Yes. Kumbaga, di ba? Kung tawagin nila Dilaw. Yes. Pareho kayo nandun, pero you were advocating something against what he wants, ganun ba? Well, kung titignan naman natin, the president voted for the Freedom of Information Bill when he was a senator in 2010. But it's a different position when he was already the president. He came out, he was asked in 2010, right after he was proclaimed, no? Pagkatapos na siya ma-proclaim sa House, kung anong gagawin dito sa FOI. Kakapatay lang eh. At sabi niya, hindi naman ako nasa tabi niya, ako'y nasa likod ng camera with everyone else watching. Sabi niya, si Erin ang tutulak ng FOI sa panibagong kongreso. Okay. So, syempre, ang nakita ko dahil meron salita si Pangulong ganon, talagang ipagpapatuloy ko yung advocacy. So you were thinking that time that he was really pushing for the FOI. Yes. And you pushed for it Yes, because I that's pushed for also it. one of those things that you believe in. Yes. And ngayon, when you were already pushing for it, lumabas na hindi totoong gusto niyang ipasa ang FOI, ganun ba? Well, nagkaroon pa nga ng mga meetings sa loob ng Malacanang kasama ng ilang mga members ng PCOO, no? At dinadraft nga yung FOI, pinag-aralan, dumaan sa proseso. So, akala ko at the time, talagang seryoso. So, akala mo seryoso pero hindi pala. Lumalabas, nung hinain na sa Kongreso at magkakaroon ng meeting, nahalata ko na mabagal yung pag-usad ng mga committee hearing sa House. And then, later on, nung tinatanong ko ang mga kaibigan sa loob ng Malacanang, hindi, tuloy pa rin yan, tuloy no, pa but rin. were you given a signal one way or the other na talagang kontra dito naman si Presidente Aquino dati? Wala naman. Wala naman. As a matter of fact, I would always be assured by So there were no indications except there was no indication. Except that action speaks louder than words. Tama. Ganon ang ganun parang okay, wala akong sinasabi pero makuha ka sa tingin, yung mga ganon. Makuha ka sa wag mo hintayin batukan kita, parang ganon. And you really believe that it was the the reason bakit hindi ka nakatakbo o hindi ka pinili noong 2013 to be in the slate ng LP? Baka sa aking pagpupursige sa panukalang batas na yan, maybe one of the many reasons. One of the many But ito yung reasons. pinaka maybe highlight. Pero what could probably be the other reasons? Dahil masikip? Dahil ikaw ay... Well, lumalabas, mababa raw ako sa survey, yun ang sinasabi nila. Dahil kung titignan nga po, Kuya Daniel, we were the administration party at the time. Nakakalungkot sa ating politika, pag may bagong administrasyon, lahat ng ibang
political parties nakikipag-coalition. In other words, ang sinasabi mo, that time, maraming naki-liberal party Naka-liberal party na hindi naman talaga taga-liberal. dati. Oo, dati. Oo. Dating hindi naman liberal party, nakisawsaw dahil yun ang administrasyon. Yes. Na ngayon siguro umalis na rin. Umalis na. So, nung napalitan na, umalis na yung pagiging LP nila. Umalis na. Nawala na dahil from dilaw na ibang kulay. Naghunyango na, ganun ba? Ganun. Pero ikaw ba, hindi ka pa ba naghuhunyango kahit kailan? Hindi dahil hindi ako unang-una advocate ako ng political party reform. Kung ako ay lilipat ng partido, parang sinabi ko, hindi ako naniniwala sa advocacy ko. As a matter of fact, kuya, nung 2012, nung bago mag-file yung mga certificates of candidacy, nung nalaman ni VP Binay na hindi nga ako kasama. At that time, VP Binay was forming his senatorial slate. Yung una. Sa una party? Yes. Okay. Tumawag sa akin si VP Binay. At in-offer sa akin ni VP Binay kung gusto kong sumama sa una. ticket nila. Okay. No? Kasi, So, ibig sabihin, makakahulugan yun na paglipat mo ng partido. Yes. From liberal, tatalong ka sa una. Yes. Para ka ma-accommodate dun sa senatorial slate. Yes. It And was offered to you already. It was offered to me. There was one slot left. And then VP Binay gave me 3 days to think about it. Pinag-aralan ko. And sinabi ko na after 3 days, tinawagan ko si VP Binay. Sinabi ko sa kanya, mahirap po Hindi ko pwedeng gawin yan dahil si Lolo hindi magiging masaya kung gagawin ko yung paglipat ng Kasi partido. para din sa kapakanan ng mga kababayan natin na hindi nakakaalam masyado, ang lolo mo ay Started his political career as Liberal Party in 1947 ay si Senator Lorenzo Tañada. So, Senator Lorenzo Tañada, hindi pa ito yung Bobby. Dahil yung Bobby, yun ang tatay mo. Tatay ko, naging senador siya noong 1987 naman. Okay, so yung nag-umpisa sa Liberal Party in 1947 was Lorenzo Tañada, your grandfather. Yes, the very first time he ran in office. Okay, so tapos noon, nag-liberal din si father mo, si Bobby Tañada naman. Tama po, at siya naging pangulo ng partido. Ng Liberal Party. Ng Liberal Party after the 1992 elections nung natalo po si Senator Salonga. Si tatay ang hinirang na pangulo ng Partido Liberal, maybe for at least a year and a half kung hindi ako nagkakamali. So since that time, 1947, liberal yung lolo mo, tapos tatay mo, tapos ikaw, nung tumakbo ka bilang congressman, nasa Liberal Party ka na Nasa rin. Liberal Party. So what year was that when you joined Liberal Party? Nung naging pangulo po ang aking ama. Nung naging presidente ng Liberal Party yung father mo, si Bobby Tañada, Si Bobby Senator Bobby Tañada. And then you became part of Liberal Party already. Yes. And since that time, never in your political career na nag-shift party ka. Hindi po. Talagang, so sa mula lolo hanggang tatay hanggang ngayon, nag-Liberal Party ka. Hanggang naging administrasyon ng Liberal. Oo. Nung naging administrasyon ang nakahawak ng pwesto ang Liberal Party, so dapat sana medyo astig-astig kayo doon. Pero original yung lolo mo, tatay mo, pero hindi mo ba naramdaman na sa Liberal Party, salingket ka? Well, ganun naman merong panahon talaga na merong mga miyembro ng partido na hindi papansinin. Hindi titignan. At mula nung naging miyembro ka ng LP, lagi ka hindi pinapansin? Hindi naman, 2000. Okay. Nung 2004, maliit nga yung partido namin Lahat kami napapansin. Dahil kokonti lang kayo. Kokonti lang kami nun. Tapos, original. Dahil dahil hindi kayo ang naka-administrasyon. Oo. So naglipatan ngayon yung iba sa LP nung administrasyon na. 2010. Talo na. Ngayon, tumalo na ulit palabas nung may laban na ngayon ng DDS at saka ang Dilawan, ganon. Yes. Dahil ngayon parang iba ang dilaw, iba yung decolor. Opo. Ganon, hiwalay na. Nagkahiwalay na ang puti at saka decolor. Yeah. Pero ang masakit na katotohanan, meron ka bang nararamdaman? Sino ba ngayon ang presidente ng LP? Ang pangulo ngayon po ng partido ay si Senator Kiko Pangilinan. Ang chairman po si Vice President Leni Robredo. Ang chairman ng LP. Never ka naging presidente. Hindi. Considering na naging presidente yung tatay mo. Hindi. Never- Spokesperson lang. Never that you were voted as well. Voted as... Para nominated. I never ran for the top position of the party. Bakit?
Hindi naman ako interesado maging pangulo ng partido. Mas maganda yung position kung saan malapit ka sa tao. But now that you are running under LP, hindi ba ito ba nakikita mong mas paborable sa'yo o mas medyo lalo kang dehado? Well, of course, meron na akong mga kaibigan na nagsabi, kung gusto mo talaga manalo, lumipat ka ng partido. Aha, okay. Sabi ko, hindi naman ako ganun. And ever since, hindi ka naman talaga naglilipat against all odds. Kaya just to end that story of VP Binay, and I called him, I told him I could not leave the party. He tried, maski independent. Lalagay natin independent. Sabi ko, mahirap pa rin. So, yung slot ko, yun yung slot ni Senator Nancy. Because at that time, si VP Binay was against his daughter from running. Was preventing. Sabi ni Toby Chanco at the time, wala na tayong makukuha Nag-ayaw na si Erin. Di si Nancy na lang ilagay. So kaya nailagay si Nancy, kaya tumakbo. And then kahit na independent ang inilok sa'yo, na dadali ng pangalan mo din sa kanilang partido, pero you will be an independent and you will not be joining their party, you still refused. Kasi mahirap po, kuya, how will it look also sa mother party, sa Liberal Party? Magkakagulo. Meron silang full slate na 12. Tapos meron ako, Erin Tanyada, running for independent. Baka merong ijajang. Tsaka yung identity din doon sa kabila. Because talagang ganun ka-loyal sa partido mo. Well, tinitingnan ko naman yung prinsipyo At saka ang prinsipyo mo nga kasing gustong maisulong din yung parang walang lipatan. Walang lipatan. Parang hindi yung pagka-okay ang bangka, dito kayo. Pagka medyo palubog, ayaw niyong tulungan lumutang, tatalo na lang kayo. Lipat kayo ng ibang bangka. Pero now, how is the party supporting you? Well, kung titignan nga po natin, yung support ng partido, nakakapag-ikot nga po kami sa iba't ibang mga lugar. No, they're able to arrange events kung saan yung mga kasamaan po namin nakakatayo na pagsalita. Kung kami po ay lilipad, sagot rin po ng partido at least dalawang staff, no? Ako at yung isang staff. So may tulong yung partido, and last week ni-launch nga yung slate ads kasi wala naman kakayahan. Sa 8 kandidato ng coalition, 2 lang talaga may kakayahan na maglabas ng ads. Yung 6 talagang... Sino-sino ba kayo doon sa ngayon na tumatakbo? Sa LP? Oposisyon. 3 lang ang miyembro ng LP dyan. Okay. 3 lang ang LP sa inyo talaga? Yes, na tumatakbo. Si Senator Mar Rojas, si Senator Bam Aquino, at ako. So kayong 3 lang. So the others are from other parties? Si former Solicitor Florin Hilbay, Action Demokratiko. Si Chel Jokno, Independent. Si Romy Mac, Makalintal, Independent. Si Gary Alejano, Magdalo. And si Samira Gutok, Bangsamoro. Okay. So ito ngayon, ibig sabihin, lihiti mo sa inyo 3 lang na tumatakbo. Pero kailan kayo lumabas, nakaikot, na sabay-sabay kayo? Nakakapag-ikot kami sabay-sabay since... Meron na bang insidenteng gano'n na sa isang lugar, sabay-sabay kayong lahat? Well, at the most, 7. Nung kami po ay pumunta sa Capiz, 8. 8 kaming umikot. Buo kami. Nandun kayo lahat. But have you been endorsed by the Vice President as well? Yes. Sa isang kampanya na formal na sinabi na ini-endorso ko si Erin Tanyada? Meron na po, 2 beses. Isa nung Setyembre, bago yung filing ng Certificates of Candidacy, nung nagkaroon ng NECO meeting ang Liberal Party. Ito yung mga kandidato ng Liberal Party. So, binanggit nga. Tapos, nung Oktubre, nung yung official launch ng 8, no? Kami ay in-endorse sa Marikina. Anong paraan ang ginagawa nyo ngayon to improve your ranking? Kasi as of now, you're on the 22nd? Yes. Okay. Mukhang doon yung lugar and sa lahat ng mga surveys. Well, unang-una, syempre, umiikot sa iba't ibang mga probinsya. Pangalawa, kailangan magkaroon ng awareness. So, nagpapa-interview, no, sa iba't ibang radyo at television. Importante dyan. Third, kailangan talaga yung mga volunteers ay tumulong sa pagpapakilala sa mga kandidato. At
kapag nakikita ko nga po, Kuya Daniel, kapag nila malalaman na, uy, Tanyada, no? Dati yan, maganda yung pangalan, etc., etc., madaling yung conversion. So, sa pag-aaral nga po namin, merong pagkilala na kulang sa awareness at identified namin kung anong bracket. But nung naging kongresista ka ba, ano ba ang magandang nagawa mo sa kongreso? Kung meron man. Ay, marami na. Siyempre, di ba ganun magtanong mga abogado eh? Tama, eh. Kung meron man. Mahirap naman kung wala akong mabibit-bit, no? Dahil sasabihin, umupo lang doon at committee de silencio. Nagbutas ka lang ng bangko. Yung repeal ng death penalty, first term. Pangalawa, pagbababa ng amusement tax for locally produced films. No? Tapos, nandyan po yung universal healthcare, yung First Amendment. Dahil kung titignan nga po natin, yung PhilHealth was made in 1995, pero for paying lang. Tapos yung First Amendment, yun, in-expand na namin kung sino yung coverage ng PhilHealth. Nandyan po yung Cheaper Medicines Law. Ako yung isa sa mga counterpart principal authors ni Senator Mar Rojas sa Senado. Nandyan po yung Anti-Torture Bill, nung ako'y chair of the Committee on Human Rights, Anti-Enforced Disappearances, recognition sa Marcos victims nung martial law. In terms of climate change, the Renewable Energy Law. In terms of also climate change, People's Survival Fund. No? In terms of advocacies, nandyan yung usapin tungkol sa FOI. Nandyan yung advocacy sa pagbawi ng Coco Levy Fund. No? Nandyan yung pag-create ng marine sanctuary sa mga coastal barangays. Yung isang batas sa agrikultura, yung usapin tungkol sa pagbibigay ng credit sa ating mga magsasaka. Yung sa mga employers na hindi nakapag-remit ng kanilang SSS to the detriment of the workers, yung amnesty na binigay sa mga employers, ni-waive yung penalties and interest, basta bayaran yung principal para may magamit yung mga empleyado. Yun, naging batas rin po yan. At among others. Yung bang ngayon ang relationship ninyo ni Mar Rojas, kumusta? Mabuti naman. We saw... maganda naman. Maganda yung relationship. Ano ba kayo? Magkabati ba kayo? Yes, as a matter of fact. Hindi man kayo nag-aaway. Tatatlo na lang kayo. Hindi man kayo nag-aaway. Hindi naman kami. Wala namang away sa inyo. Hindi. As a matter of fact, nagsama kami ni Mar last Sunday sa CNN, no? Debates. Tapos nung kami ay... So nagbatian kayo naman doon? Oo, we greet each other. As a matter of fact, may schedule nga kami sa Feb 1 na pupunta kami sa Antipolo at makipagpulong sa isang town hall. Ako, si Mar, si Chel, at ang nag-confirm si Samira yata, pupunta and meet the people of Antipolo. Well, hindi masyado mabango sa ibang mga, especially nasa administrasyon, si Senator Risa Ontiveros. Dahil alam naman natin, maraming mga iba-ibang yung mga nasa administrasyon. Pero tingin mo ba makakatulong yung endorsement sa'yo ni Senator Risa? Well, makakatulong naman at dahil nanalo siya eh. Nanalo siya bilang senador at yung mga ginagawa niya bilang senador, tingin ko nakakatulong sa marami nating mga kababayan. No? At yung mga batas na siya ay principal author sa Senate, may specific constituents yun. At kung malalaman na halos pareho ang pinaglalaban namin ni Senator Risa sa mga iba't ibang mga social issues, no? So ngayon pareho na kayo ng pinaglalaban? Dati pa naman eh. Hindi, dati di ba kaya kayo naghiwalay dahil hindi kayo pareho? Hindi, pag pinag-uusapan naman yung issue pareho naman yung issue Para baka yung pero di ba lang. kaya kayo nag-split dati? Na, di ba nung girlfriend mo siya, kaya kayo... Hindi. Kayo, mag-chismoso kayo. Mga chismoso kayo. Talaga inaabangan yata yung tanong na yun. Hindi, di ba kaya kayo nag-split dahil para magkaiba kayong pananaw? Well, yun yung nung panahon ng martial law at nasa college kami, no? Iba yung pagtingin.
sa issue. Hindi So nawala yung pagtingin niya sa'yo dahil doon. Sa iba, pagtingin mo, gano'n. Kaya, At kung yun ang gagamitin natin na termino, pwedeng totoo yun. Nag-iba yung pagtingin. pero ngayon, pareho na kayo ng pananaw. Pananaw. Oh. yung pagtingin. Iba yun. Parang kahit konting pagtingin. Ano? Pero ngayon ba sa takbo ng nakikita mo sa dynamics ng politika, yung gut feel mo, ano ang gut feel mo? You have a big chance to win? Or? It's a tough fight. No? Pag umiikot ako sa mga probinsya, mararamdaman mo naman pag nagpapakilala, may magtatanong, ano po ninyo si Senator Tañada? So, sasabihin ko, apo at anak. Binoto ko yung tatay mo, magaling yun. Kilala ko yung lolo mo. Ganun. Sinabi ko, tinanong nga sa akin ng tatay ko bakit ka tatakbo ngayong 2019, hindi 2022, no, na may presidential elections. Okay. No? Sabi ko, tay, yung may kilala sa ating apelyido ay senior citizens. Pag maghihintay ako ng 3 taon, mababawasan pa ako ng boto. baka marami na nawala. No, but did he agree dun sa iyong pananaw na kailangan mo nang tumakbo itong ano na to? He agreed. Kasi ang pagtingin nga niya merong pagbalot ng takot ngayon sa ating lipunan. And ito ay dahil sa sitwasyon na hinaharap natin. So importanteng may mga nagsasalita, no? Nagbibigay ng ibang pananaw para at least maganda yung usapin tungkol sa latag ng demokrasya dito sa ating bansa. But you are part of the opposition. But is there anything that the administration is doing now that you agree? Well, of course. Yung pagpirma sa Bangsa Organic Law, importante po yan. No? Nandyan yung Free Education Act na principal author yung isang kapartido ko, si Senator Bam. Pinirmahan ni Pangulo yan. Yung train, kailangan natin na pag-usapan at himay-himayin dahil importanteng malaman natin kung talagang nakakatulong ba ito sa ating mga mamamayan. Pero marami na rin na nagba-backtrack doon sa naging pagkakapasa ng train law. Kaya ang sinasabi na lang nila ngayon, hinahanap nila saan ako nagkamali. Parang ganun. Kaya diba? nga. Parang hanapin na lang bakit ngayon ay tayo'y nasasawi doon sa... Marami daw kasi na parang naging open sa pagsasamantala yung pagkakabukas nung pagkaka-implement ngayon ng train law. So even Senator Cynthia Villar was saying na kailangan ay yung sa implementation ay masilip na mabuti. But in your case, ano ba ang nakikita mo ngayon dito na gagawin mong priority kung sakali na manalo ka? Well, unang-una, ang advocacy na tinutulak po natin ay trabaho. No? Trabaho both in the city situation at sa probinsya sa agrikultura. At kung titingnan nga po natin, isa sa mga problema kung bakit hindi lumalawak ang trabaho, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa mga probinsya, ay yung usapin sa masyadong mataas ng singil sa kuryente. At ito ay isa sa mga overhead expenses ng isang business na kung hindi natin mapag-aralan, yan ang nagiging hadlang para sa lumawak o mag-expand ng isang negosyo. So, debutant na ang EPIRA Law. No, 18 years na. Kailangan balikan natin. Ito ba ay nakatulong sa pagbaba ng presyo ng kuryente dito sa ating bansa? Or ito ay naging sagabal o lalong nagpataas ng kuryente? Dahil makikita naman po natin, Kuya, sa iba't ibang mga probinsya, mas mahal ang singil ng kuryente kesa sa Metro Manila. So this has to be reviewed in order to find out if it really brought electric prices down. Pangalawa, para harapin natin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no, inflation. Meron kasi spin ngayon na bumababa raw ang inflation, no? Ang akala ng mga tao bumababa ang presyo. Hindi, tumataas pa rin ang presyo ng mga bilihin, mabagal lang ang taas. It's still an increase. So, paano haharapin
ating mga manggagawa yung pagtaas ng presyo. So syempre, kailangan tignan natin ang minimum wage, ang paano tinatakda ang minimum wage sa buong bansa. Dahil kung titignan nga natin, kuya, kapag ito rin yung sinasabi mo, kapag tumataas ang presyo ng langis, nationwide. Kapag tumataas ang presyo ng bigas, nationwide. Kuryente, sabi ko nga kanina, mas mataas kung minsan sa ibang probinsya. So, bakit? Mas mababa ang minimum wage sa probinsya kaysa sa national capital region. Oh. So, ang tanong, makatarungan pa ba yung paggamit ng regional wage boards no, sa pagtatakda ng minimum wage? So, panahon ng pag-usapan yan. Dahil tingin ko, hindi makatarungan dahil mga dilata rin. It's almost the same prices na eh. So, Saka pagka dumating yung mga produkto kadalasan sa probinsya, mas mahal kasi mas malayo na nilakbay. tama. Oh, pero yung sweldo nilang manggagawa sa probinsya, mas mababa kaysa doon sa nandun sa national capital Yes. region. And kung titiran nga natin, you can look at it in two lenses. Una, kaya nga sumisikip ang National Capital Region Dahil dito nagsisiksikan. dahil sa pagka sweldo. napagtrabaho, Mas mataas ang sweldo. And on the other hand, sinasamantala rin ng mga ilang mga nagtatayo ng business, naglalagay sa boundary, no? Sa may Bulacan area, Region 3 na yan, mas mababa ang sweldo, no? Pero malapit pa rin sa NCR. Yes. Kaya lang, ang Regional Wage Board ang magsasabi na hindi kayo kapareho ng minimum wage nung nandito. Tama. Isang guhit lang ang pagitan. Isang guhit lang ang pagitan. Mas malapit naman sa akin doon sa trader. Well, kung ikaw ay manliligaw, kagaya ng kung paano kang nanligaw dati, kasi ngayon, ligawan ngayon. Ligawan naman talaga. Usapan ngayon, ligawan ngayon eh. Sa dami ng mga tumatakbo at mga nakita mo naman, mabibigat din yung mga pangalan ng mga re-electionist. Pagkatapos, maraming mga bagong nakikisaw-saw din sa politika. O halimbawa, kami, paano mo kami mapapasagot na ikaw ang sasagutin namin na isa sa isusulat namin sa balota namin over dun sa napakarami na nandiyan dyan? Well, unang-una, sasabihin ko, syempre, kilala na ninyo na ako eh. No? Matagal na tayo nagsama. No? Paano yung hindi mo pa nakakasama? Oh. Ay, hindi. Kaya nga, kailangan... Kasi para kagaya nila, hindi mo pa sila nakakasama. Ay, ito! Nakasama ko na ito eh. Palagay ko nga, kasi napuno kami ng dilawan dito. Para nahakot yung mga Hindi, ibig sabihin, yung mga hindi nakakakilala sa'yo ng talagang, parang alam mo na yung bago ka palang magpapakilala sa kanila. Hindi naman natin maalis. Lalo na ngayon yung mga millennials. Sabi mo nga, karamihan sa mga boto mo siguro makukuha, mga senior citizen. Tama po yun. Dahil yun ang nakakaalam na dun sa history ng inyong pamilya sa politika. But how about yung mga millennials na kagaya namin? Well, ay muna kuya, lolo ka na. Ako hindi pa ako lolo. Hindi, yung mga, I am representing the millennials. Halimbawa, ganun. Well, dito nga importanteng humingi ng tulong sa mga estudyante. No? I go to schools, I explain my advocacies, and I asked them, ano ba ang tingin ninyo sa mga pinaglalaban natin? Ito ba importante para sa inyo? And surprisingly, sinasabi nila, importante. Pero all candidates will be saying naman, Kong, na all candidates will be saying, ina-advocate namin yan, ina-advocate namin. Kami yan ba? Why you? Bakit ikaw? Hindi, kaya nga, dun matetest, no? Matetest ng yung, kung talagang alam ng kandidato, yung sinasabi po niya. No, importante. At saka kung talagang ilalaban ba niya? At ilalaban na niya. To the end. Yes, at hindi titiklop. No? And I can give always examples kung saan ako lumaban rin. Yung usapin tungkol sa value-added tax. No, this was in 2005. Dalawa lang kami sa Liberal Party ang tumutol sa pagtaas ng value-added tax nung panahon ng GMA. And yung LP at the time was in coalition with GMA. Pero tumututol ka doon sa ni GMA. Tumututol ako sa pagtaas. Policy na yun. Yeah, policy na yun. So, ikaw ay fan din ni Freddie Mercury?
We'll keep on fighting. We'll keep on till fighting. the end. Ganun, Oh. parang we are the champion. Oh, we are the So, champion. ito ngayon, ano ngayon yung pinaka-offer sa mga millennials? Kasi sila yung mas dapat mong ligawan no? Dahil kailangan makuha mo din yung boto nitong mga kabataan ngayon na mapapakilala mo sa kanila na you're not like the other politicians. Kasi parang a matter of parang sino pipiliin ko, ikaw o ito. 'Di ba? Parang susulat ko. Lalo na kung isa na lang ang natitira. Doon sa kanilang guguhitan dahil napuno na yung 11. Tapos ngayon, pagpipilian na lang ikaw at saka yung iba pa na mga nandiyan dyan sa tabi. Well, ang mangyayari dyan syempre, track record will play a very important role. Pakita sa mga millennials, ano yung pinaglaban mo talaga? Ano yung mga issues na hindi mo binibitawan? Ano yung pagtingin kung paano makakatulong ako sa kanila, no? For example, isa sa mga hindi pinag-usapan na issue ngayon na slowly nagiging problema sa mga millennials ay usapin tungkol sa mental depression. Dahil sa gadgets, no? So, ito'y parating binabanggit ng mga kabataan sa akin at sabi ko, alam ko yung pinag-uusapan. So, what do you have in mind for this social itong problem na sabi ko nga, at natutuwa nga sila dahil sinabi ko, di ba pag bata pa ang ginagawa ng mga magulang para tumahimik, kung walang kung tumahimik ko ang mga bata o manood ka ng YouTube. So, tahimik yung bata. So, at an early age, talagang ginawang yaya yung iPad. Introduce na kagad yung gadget sa mga bata. At kung titignan nga natin sa ating curriculum, walang nagtuturo kung paano ang do's and don'ts o paano gamitin ang isang gadget sa murang edad sa mga bata. No? Yung engagement sa social media. Yes, engagement. Because once you give them a access to a gadget, pwede nang mag-Facebook yan at iba. So isa sa mga itutulak kong panukala, dapat isama na sa curriculum, no? Kailangan mag-decide ang mga eksperto. I'm not an expert. At what age to introduce yung subject ng paggamit ng social media para maintindihan ng bata. Kasi if we catch it at an early age, cyberbullying can be minimized, di ba? Yung values na dapat meron ng isang kabataan pag gumamit ng social media can be enhanced. So ito ay isa sa mga pwedeng tumulong sa usapin ng pagka-mental depression ng mga bata to have this kind of education ma-incorporate dun sa curriculum. Yes. When we return, kayo naman po at kilalanin nyo si Attorney Lorenzo Erin Tanyada III sa pagbabalik ng ating programa ng Bawal ang Pikon! Getting straight with Daniel Razon! Ito ang programa Bawal ang Pikon! Getting straight with Daniel Razon! Thank you! Kong, marami nang nagtatanong. Palagay mo ba masasagot natin to? Ayan, punta natin sa Quezon City, sa Lagro. Ayan, at may mga remote points tayo. Yes. At gusto ko nila makausap. Magandang umaga po. Si Nanay Milagros Vere. Tuloy kayo, nandito po si former Deputy Speaker Erin Tanyada. Yan. Yan, dapat gawan nyo ng paraan yan sa Good morning po, Kuya. Morning. Okay. Good morning po, Kuya. Good morning din po, Atty. Tanyada. Bali, tatanong ko lang po, yung doon tungkol po doon sa Coco Levy Fund po dati na ipinaglalaban po ninyo, kung naibalik na po ba yung pinaglalaban ninyong Coco Levy Fund na yan doon sa mga nararapat na mabigyan? Yun lang po.
Maraming salamat po sa tanong, Milagros. Yung usapin ng Coco Levy Fund ngayon, pending ratification ng Senado. Yung panukalang batas na hinain namin, syempre hindi yung ideal na nakuha po namin at ito ay nakakalungkot nga dinaanan ng proseso. Pumasa sa House, pumasa sa Senate, no? Nag-BICAM, pumasa sa BICAM, dapat pipirmahan na ng ating Pangulo. Tinawag ngayon ni Pangulo yung members ng BICAM. At sabi, i-veto niya raw yung panukalang batas kung hindi papalitan uli. So, binalik uli sa BICAM. This has never been done before. So, at ginawa nung BICAM yung gusto ng ating Pangulo in certain provisions there. At ito Like ay... what is it? Number one, dapat yung makikinabang sa Coco Levy Fund ay dapat yung sumasaka lamang ng mga 5 hektarya. Mga magsasaka. Oo. Ang ginawa po, nilakihan nila 50 hectares. So, maski yung mga malalaking magsasaka, makakakuha ng pondo. So, ang target sana, yung mga talagang naghihirap nating mga magsasaka. Pangalawa, ginawang mas marami ngayon yung members ng PCA board. Dati, ang hinahabol natin, yung mag-administer nitong Coco Levy Fund, dapat mayorya yung mga talagang mga magsasaka na nakalubog sa industriya. Ngayon, ang gusto ng Pangulo, mas maraming tao mula sa gobyerno. In other words, pending ito, hindi pa rin napipirmahan para ma-distribute yung Coco Levy Fund dun sa mga magsasaka na dapat sana'y makinabang nito. And this is amounting to 100 billion pesos. 100 billion. Yan din pinag-uusapan namin kahapon ni Senator Cynthia Villar dahil nga maraming makikinabang dyan sa ng mga magsasaka kung mai-distribute na sa kanila. Yes. At malaman na yung paraan kung paano i-distribute. Yearly, kung paano yung pagbagsak ng pera. Oo. Pero nandyan yung Coco Levy Fund. Nandyan yan. 100 billion. 100 Minimum. Pero ibig sabihin yan, tumubo na yan. Tumubo na yan. Diba? Dahil kung nakabangko yan, Nakabangko. nag-i-interest yan. Magkano na ngayon yung... Saan mapupunta yung interest nun? Kasama ba yun? Kasi merong specific Kasama ba na amount na bibigay sa mga magsasaka? Kasama po yun. Ang gusto nga, yung original idea ko po, nung hinain ko po yung panukalang batas at syempre tinutulan ng mga ibang mga mambabatas yan sa House, dapat perpetual fund yan. Ibig sabihin yan, yung interest na lamang natin ang gamitin para hindi maubos yung pondo. So unang-una, bakit? Ano nakikita natin? Kung ibibigay natin sa bawat magsasaka, buo. yung buo, tingin ko hindi makakatulong sa industriya yan. No? So, importante na manatili yung pondo, gamitin yung interest, at yung interest na yan, pwede nating gamitin para turuan ang ating mga magsasaka ng iba't ibang produkto na hindi lamang kopras ang pinagkukunan ng niyog. No, marami yan. Coconut virgin oil, coco sugar, yung net, no? Yung mga ngayon, may mga nagko-coco sugar na. Meron na din mga iba-iba. O yung coconut oil, marami na rin pinoproduce. Para lalong-lalong may mapagkakakitaan dahil bagsak po ang presyo ngayon ng niyog, no? Ng kopras. In other words, wala pang development din yan. Yung, It is pending ratification sa Senate. baka abutin nyo pa kung sakali. Well, kung mapupunta kayo sa Senate dito. Kung hindi ito mararatify in time before Congress ends, baka start from the beginning uli yan. Okay. Dahil umpisa na naman ulit ng panibagong bakbakan. Tama. Ganyan na marami na nangyayari. Yung FOI, ganyan din na nangyayari, di ba? Mabubuhay, mamamatay. Mabubuhay na mag-uli. Namatay na naman depende ho ulit. kung may champion nawala ng champion sa Senado Kaya palagay ko, abutan na ulit yan ng unang pagkabuhay. Mahirap talaga to. Sa Putatan, Muntinlupa tayo. Si Danilo Lopez. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Putatan, Muntinlupa City. Ano may paglilingkod? Tuloy kayo. Good morning po, Kuya Daniel at Kong Erin Tanyada. Ang tanong ko po ay, ano po ang stand ninyo sa political dynasty? Sa palagay niyo po ba,
posible na gawing 3 terms na lang na pwede silang tumakbo at pagkatapos ng 3 terms ay hindi na sila pwedeng tumakbo ulit doon sa same position kundi sa ibang posisyon naman. Kasi ang ginagawa po ng mga prominenteng pamilya sa politika ay nagpapalit-palit lang sila ng pagtakbo upang huwag maalis ang kanilang angkan sa poder ng gobyerno. Yun po, salamat. Maraming salamat, Danilo. Ako ay against political dynasties. No? Kung minsan nga nagkakamali, sinasabi nila ang mga Tanyada ay political dynasty. Political family, yes. Political dynasty, no? Dahil hindi naman sabay-sabay Wala kami kayo nagsabay-sabay. Oo. Pero si Toby, Well, at the time, after me, siya naman, gano'n. hindi naman ako tatakbo. Ibig sabihin, hindi kayo nagsasabay-sabay na yung isa mayor, isa vice mayor, Wala. isa congressman, Oo, gano'n. wala, No? wala. Tsaka, ikaw ba meron ka pa bang mga kasunod na inclined din sa politics aside from Toby? Wala na. Si Toby, ayaw na talaga. Oo. Pinsang buo, pero wala sa Quezon. Meron akong pinsang buo na barangay captain sa San Juan. So you will be pushing for the anti-dynasty law? I will be pushing for the okay. even the anti-political turncoatism law. Oo, yun na isa. Yung mga butterflies at saka yung mga hunyango at saka yung mga patalon-talon. No, dito ako bukas, basta kung sino administrasyon, dun sila. Doon sila. Tumuna po ang Binangonan Rizal. Magandang umaga kay Nelson Adrias. Ano may paglilingkod? Tuloy kayo. Good morning, Kuya. Good morning, Kong Erin. Ang tanong ko po, saan ka po pabor? Sa charter change o federalism? At bakit? Kung wala man po, ay ano po ang inyong solusyon sa mga major problem na ng bansa, lalo na ang kahirapan na nararanasan ng maraming Pilipino? Salamat po. Maraming salamat, Nelson, sa katanungan po ninyo. Halos pareho lang yung tanong, no? Federalism and charter change. Dahil hindi magagawa yung federalism kung walang charter change. Kung walang charter change. Ngayon, But you can have a charter change without federalism. that is true. That's why. Ang tanong, pabor ba ako sa federalism? Ang sagot ko dyan, anong modelo? No? Dahil kung yung kay Chief Justice Puno, ang pag-uusapan po natin, mukha yatang lalong papahirapan yung birokrasya natin. Dahil ang tinitingnan nila ay US model. Ang gusto nga nila kasi ang federalism, magtatayo ng isang federal state. And then sa US, after the federal state, it's already the cities. Ngayon, ang problema sa atin, magtatayo tayo ng federal state under yung proposal ni Chief Justice Puno, sa ilalim pa niyan, may provincial government. Sa ilalim pa niyan, may municipal government. So, dagdag na bureaucracia. Kung ang habol po natin ilapit ang gobyerno sa tao, dapat hindi tayo nagdadagdag ng bureaucracia. In other words, papabor ka sa federalism, pero alamin mo muna anong klaseng modelo. There Yes. could probably be a model of federalism or federal government that you would agree Yes. kung mapapag-usapan kung ano ba talaga yung forma na yan. Yes. Kasi as of now, parang yung sinasabi mo dun sa kay Chief Justice Puno na yung kanilang committee ay hindi ka pabor doon. Oo, kasi Sa ganung modelo. ganun modelo. Dahil lalong magpapahirap yan sa ating taong bayan. Dahil ang tanong, magkano ang gagastusin para itayo yung bagong struktura? Pero anong modelo ang nakikita mong ng Well, federalism? hindi- Kasi parang hindi pwedeng in toto kukuhanin mo lang yung isang modelo ng isang Tama. country ng federalism and apply mo sa atin because maraming bagay na hindi pwedeng mag-apply sa atin. Dito magagalit ang mga probinsya sa akin. Dahil dapat may mawalan isang level na bureaucracy. Kung magtatayo ka ng estado, ang dapat matanggal dyan, mga probinsya. Yung kumbaga parang wala na yung level na yun ng Yes. direkta na Yes. sa munisipalidad. Yes. Pero they have yet to come up with the kind of model na parang ganun yung ganun yung Ngayon, structure. idagdag ko lang sa katanungan po niya, ano yung solusyon? No, dahil ang sinasabi ng ating Pangulo, Imperial Manila. Anong ibig sabihin ng Imperial Manila? Yung resources is concentrated dito sa Metro Manila. So, anong sagot dyan?
ano yung nagtakda ba ng relasyon ng national government and local government? Yung local government code. So, Kabalitan yun. kung Amyendahan. kailangan amyendahan ng ating local government code dahil ngayon, ang sharing po ng national at local is 60-40. No? So, kung sinasabi nila kulang ang resources sa local government units, di baliktad natin. So you're saying na pwede tayong mag-usap hindi ng federalism but amendment of the local government code. Yes. Pagka gumawa tayo ng amendment sa local government code, that could probably be a way para makuha natin yung gusto nating makuha doon sa prinsipyo ng federal form of government. As a matter of fact, Kuya, ang local government code is some sort of federalism already because we have devolved the different departments sa local government units. For example, health, naka-devolve na yan. DSWD, no? Naka-devolve rin yan. Agriculture, naka-devolve na rin yan. Ang problema, wala lang pondo na dinevolve. So you would rather push for the amendment of the local government code rather than push for federalism? Yes. Kasi itong sa local government code, amendment lang to. Even if there is no charter change, that can be done. It can be done. Through amendment lang of Yes. of the legislation. Yes. And immediate. Immediate yan. Mas mabilis. Mas mabilis. At pwedeng trial mo kung magiging effective yan, then that's the time na you can actually go for a higher level, which is the federalism. Tama. Okay. And hindi lamang yan, Kuya, makapangyarihan ng ating Pangulo. Siya yung gumagawa ng budget natin. No? So he has the power to allocate budgets to the different provinces. So my question is kung bakit hindi niya nagagawa. Okay. Punta natin ang Mohon, Malolos, Bulacan, si Manny Reyes. Magandang umaga sa inyo dyan sa Mohon. Tuloy po kayo. Nandito si Kong Erin Tanyada. Magandang umaga po, Kuya Daniel. At ganun din po kay Attorney Erin Tanyada. Ang tanong ko po sana, sa nararanasan pambobomba po sa iba't ibang panig ng Mindanao, sang-ayon ba kayo na palawigin pa ang pinaiiral na martial law? Kung hindi po kayo pabor, ano ang nakikita niyong solusyon sa naturang problema? Maraming salamat, Manny. At of course, yan ang mainit na usapin ngayon, lalo na may petition sa Korte Suprema tungkol sa extension of martial law. Ang maliwanag ang grounds kung bakit tayo ay pwedeng, kung kailan pwedeng i-declare ang martial law. Invasion and rebellion. Teka muna. Parang nananariwa sa akin ang invasion. Gusto mo ba tanongin kita? Alam ko yung... parang napanood ko rin yun. At malapit sa kalooban mo yan. Okay, moving on. Hindi. Yun yung dalawang grounds. Binabanggit lang natin kung ano nasa saligang batas. Merong kapangyarihan ng ating Pangulo na to call out the armed forces to suppress lawless violence. No? At pwede nating ituring yung nangyayari ngayon dito sa Mindanao is lawless violence. Yes. Kaya, ngayon, tinanong nga sa Korte Suprema, anong pagkakaiba ngayon ng martial law noon at yung ngayon, no? Ang sinasabi halos wala nang kakaibahan, no? Dahil merong karapatan ng Korte Suprema na i-review yung facts kung bakit kailangan i-declare ang martial law at kung naniniwala sila na may factual basis martial law, then they will agree. Dito sa pagbobomba, so far, kailangan natin tignan bakit it's suspicious. Una, binabombahan yung Catholic Church. Kagabi, Mosque naman. Is there a big design na hindi natin alam? Ang pwede natin itanong rin dito martial law is a special power of the president. Baka mamaya maging normal sa atin yung atmosphere ng martial law at kung minsan it is also counterproductive, nagiging masyadong relax dahil naging normal na naging relax ang military
lalong malulusutan sila. But you are not against the declaration of martial law dun sa kung halimbawang talagang mangangailangan ng pagdedeklara nito na batay doon sa sinasabi ng batas. Because the law states as well that it can be declared by the President. Yes, diba? it's there in the Constitution. As long as it is proven, the factual basis is there, then we follow the process, let's vote on it. I will agree. Ibig sabihin, hindi yung martial law per se. Dahil kasi ang martial law naman ay nasa batas naman talaga. Na may kapangyarihan ng presidente na yan na ideklara under din ng review ng Kongreso at noong mga ng Korte Suprema kung talagang nasa sang-ayon ba din doon sa mga stipulations ng batas. Tama. Okay, so sa Singapore tayo. Ito, mga ating OFWs. Hindi mo na kailangan basta pumunta pa doon. O, yan, makakausap mo na yung mga Singapore. O, magandang umaga po sa inyo. Edward Buena Obra. Ganda ng apelido niya. Good work. So, Buena Obra. Magandang umaga po. Tuloy kayo. Ano may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning din po kay Attorney Erin Tanyada. Attorney Erin, ang sabi niyo po, lahat ng administrasyon kasi mula noon, pagkatapos ng EDSA, sinasabi nila, labanan ng kahirapan. Ang problema, pagkatapos ng administrasyon, walang exit interview kung nanalo ba tayo o hindi. Ano po ang magagawa nyo para labanan ng kahirapan? Anong sustainable solution ang naiisip po ninyo? Salamat po. Kasi pagkapanganak pa lang natin, labanan na kahirapan na didinig natin. Diba? Bawat administrasyon, ganun nga. Well, maraming salamat, Edward. No? Kung titingnan muna natin, saan ba natin mahanap ang kahirapan? Sa agriculture, sa farmers. Yun ang pinakamahirap na sektor dito sa ating bansa. At nakakalungkot, no? Dahil ang economic managers natin at ang opisyal ng Department of Agriculture, focus sila sa production. Focus sila sa harvest. Dahil kung maganda ang ani natin, kung maganda ang production natin, maganda ang harvest, may contribution sa pag-angat ng ating ekonomiya. Ngayon, ang tanong, hindi parati nilang tinatanong yung mas mahalaga. Nag-improve ba o gumanda na ba ang kabuhayan ng mga magsasaka kapag tinamaan natin yung harvest na yan o production numbers? Pumunta po ako sa Pila, Laguna, kinausap ko yung mga magsasaka, sabi nila, hindi ho, no? Break even lang. Kung minsan, baon pa rin sa utang. So, bakit hindi masagot-sagot yung problemang yon? Dahil right now, Kuya, senior citizens na rin na ating mga magsasaka. Tanungin natin yung mga anak nila kung gusto na maging magsasaka. Ayaw, mahirap ang buhay. Bakit? Walang kinabukasan. And 20 years to 30 years from now, haharap po tayo ng isang masabi po natin delikadong sitwasyon. Sino ngayon ang sasaka ng ating mga agricultural lands? But don't you think that ang problema natin ay hindi natin na-identify properly kung anong problema? I think alam ng gobyerno ano yung problema. Ayaw nilang i-address yung problema. Oo, alam nila baon sa utang eh. So anong nagpapabaon sa utang sa ating mga magsasaka? Pero mula pa ng umpisa, panahon pa ni Mahoma, problema na kahirapan, tapos lahat ng mga tatakbo, paglalaban natin ng mga hanguin sa kahirapan. Tama. Kayo lang yung mayaman eh. Tama. Yung mga mahihirap, yung mga politiko nagsiyama na. Yung mga magsasaka, mahirap pa rin. And yun yung kailangan pag-usapan nga natin. Dahil there will come a time na kung walang magsasaka, tiwangwang yung lupa, conversion ang mangyayari. Ang kailangan nga natin silipin, tinanong ko yung mga magsasaka, ano nagpapahirap sa inyo? Bakit hindi kayo kumikita ng malaki? O kung kumikita man lang kayo, break even. Sabi nila, inputs, fertilizer. Sabihin na lang ng gobyerno na lahat ng fertilizer ng pangangailangan nila libre. Kikita na sila. So ang tanong, bakit hindi ginagawa ng gobyerno yan? No? Meron akong nakausap sa Pampanga, isang fertilizer distributor.
At yun nga ang sinasabi nga nila. Pero kahit na maging senador ka naman, hindi mo rin naman mababago yun. Hindi, sa oversight function ng But Senate. the Senate has been doing the oversight function, pero bla 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 lang din naman dun sa Senado. Well, depende kung anong klaseng senador, kung alam ng senador yung Puro in problema. aid of legislation, tapos oversight function. Sa pero budget. Wala din. Hindi, sa budget mo titignan. Sa budget kung sino din naman yung nakaupo yun din naman ang sinasang-ayunan sa budget di ba? Kahit ng panahon naman ng administrasyon ng Pinoy, panahon ng mga nakaunang administrasyon, kung ano kumpas nung nakaupo, yan ang concentration ng budget. Yun yung kailangan. Merong tao dapat na parating nagpapaalala at hindi nagbibitiw sa mga importanteng So, mga issues. gano'n lang papapilin mo sa Senado. Paalala lang po. Paalala lang po. Kailangan pag-usapan natin. Tapos sabihin siya, naalala na namin. Okay lang. Di ngayon, after that, sinabi nila, naalala nila, ibobotohin ba ninyo yung mga taong hanggang alala na lang? But at least, tignan natin kung yung pagpapaalala mo, kailangan may maalala nila. Kasi dapat, una mo ipaalala sa kanila, alalahanin niyo yung pangalan ko sa pagdating ng eleksyon. Dahil pag nakalimutan ninyo, patay na tayo dyan. Di ba? Bagay, sinabi ko naman sa iyo yun, di ba? Oo. Kasi may nagtatanong sa akin, sabi ko, basta, ang amin ginagawa ngayon is ilatag sa inyo para makapag-decide kayo. Kasi for you to be able to hear these people who are running for Senate, na madinig ninyo sila. Kayo magpasya sa sarili ninyo. Makita ninyo, ano ba sa palagay ninyo, sa pakiramdam ninyo, ang magagawa ng mga taong ito kung sakaling sila ay mauupo. Kung sa tingin ninyo, binobola lang kayo, ba't nyo iboboto? Kung sa tingin ninyo, puro kwento lang, ba't nyo iboboto? Kung sa tingin ninyo, wala namang nagawa. Kung sa tagal-tagal na ng panahon na nandiyan dyan, wala namang nagawa. Ba't nyo pa iboboto? Di ba? At kayo po ang magpapasya sa isang matalinong pagpapasya at hindi dahil nabigyan kayo 100 piso o kaya hindi dahil na nabulungan lang kayo ng kahit na sino o kaya dahil kino-urge kayo ng isang yung nanliligaw sa inyo o kaya nililigawan nyo na sinabi sa inyo nung nililigawan nyo, pag di mo yan binoto, di kita sasagutin. Mga tipong you have your free will. Meron tayong mind of our own, kaya po kami ay binibigay namin sa inyo, pinepresent namin sa inyo para alam nyo yung pagpipilian ninyo. Alam nyo kung ano ang isdang bilasa at kung ano yung isdang sariwa. Yan. Sa Macau tayo, Kong Erin, hindi ito lutong Macau. Pero sila ay nasa Macau. Si Rina Joy Tapakal, magandang umaga po sa inyo dyan. At nandito si Kong Erin. Anong may paglilingkod natin? Good morning po kuya at ganun din po kay Con Erin. Bilang isa po ako sa OFW at nakapagtrabaho din po sa iba't ibang bansa, hindi lang po dito sa Macau, China. Ito po ang aking tanong. Kung kayo po ay mahalal, isa sa mga senator, ano po ang inyong maitutulong o magagawa dun po sa ating mga kababayang OFW na inaabuso, sinasaktan at mayroon pa pong ginagahasa ng amo. At doon din po sa mga employer kung saan sila po ang may hawak ng mga documents ng kanilang employee at hindi po binibigay ang tamang sahod. At about din po, may mga bansa po tayo na kung saan meron po mga employer na hindi po nagbibigay ng day off, especially po yung nagtatrabaho bilang isang katulong. Yun lang po at salamat po. Kita mo, marami. Marami. Mabigat ang hugot. Hindi lang raw galing sa Macau siya. May pinaguhugutan. Well, kung babalikan nga natin, maganda yung ginawa ng ating Pangulo nung pinadala si Secretary Bello sa usapin tungkol sa protection of workers' rights, no? Yung kasunduan na pinirma ng ating bansa at Saudi Arabia ba o anong UAE yata, basta one of the Middle Eastern countries. Ang dapat sundan yan ng ating secretary, yung iba't ibang bansa kung saan ang highly concentrated ang Filipino overseas workers. Importante yan. Dahil kung babasahin natin itong nilagdaan na kasunduan ni Secretary Bello, dito nakasulat yung karapatan ng isang OFW worker. So, this is a... Na dapat maging aplikable sa lahat ng mga bansa. countries, hindi lamang doon sa Kuwait. Yes. So ang tanong, this is an executive matter,
kailangan at pwede rin gawing agenda rin sa Senate in terms of trying to find out from the Department of Labor kung nasusundan ba ito sa iba't ibang mga bansa. So I would suggest na dapat naman sana talaga ganun lahat ang no? Yes. Saka 'di ba yun? 'Di ba dapat yun talagang automatic na ganun automatic na yun. Dapat yan at trabaho ng DFA, no? Dahil ang tatakbuhan ng mga distressed workers and DFA, yung mga consular officers, so sila mismo ang nagtatrabaho dapat. But do you need another legislation? No, you don't need that. It's purely an executive function. Para lang para iyan ang i-press na Yes. dapat ito mangyari sa lahat ng countries na meron tayong mga OFWs. Yes. At tatrabahuhin ng Department of Foreign Affairs. Yes. Ang gusto kong subukan at ito ay para sa benepisyo ng ating OFW, i-amend at tignan itong OWA, yung pondo ng OWA. No? Dahil sabi nga ng mga manggagawa, no, every time na may bagong contract, nagko-contribute sila, tapos lumalabas sila. Yung pondong yon supposed to be insurance kapag sila'y madisgrasya. Ngayon, ang tanong, kapag hindi sila madisgrasya at magre-retire sila, anong benefit nila? Anong makukuha nilang benefit? Yung taon-taon na paglalagay ng pondo dyan sa OWA, dapat merong return na makukuha. So parang even if hindi sila na-aksidente, yes, kahit hindi nangyari kung ano man sa kanilang yes, disgrasya. Maski sabihin so natin. So you're saying ba na ngayon, papakinabangan lang yun kapag ka na-disgrasya ka? O meron mukhang ganun sa OWA. Oo. So it needs to be reviewed. Kung ganun nga ba talaga yun. Maski yung principal na lang, wag na yung interest. Dahil syempre, yung interest, yun ang makakatulong sa actuarial life ng OWA. Pero at least yung hinulog na principal, no, every year, kung 20 years man lang yan, may balik lang sa manggagawa rin, laking tulong yan. Ayan. Okay, sa Canada tayo, Toronto. Magandang hapon sa inyo dyan. Umaga dito sa amin. Ronald Torres mula sa Toronto. Tuloy po kayo. Nandito si Kong Erin. Good morning, Kuya and Kong Erin. Mainit na issue po ngayon ang pagpapababa ng criminal age responsibility. Ano po ang pananaw nyo sa tamang edad para dito? At kung kayo po ay magiging senador, ano pong batas ang pwede nyo pong maisulong para mapangalagaan ang mga kabataan, lalong-lalo na po yung mga batang lansangan? Well, unang-una ang kailangan po nating tutulan ay yung pagbabanga ng criminal age of responsibility from 15 to 12. Dahil mukhang yung 12 ang default ngayon sa House, nagsimula ng 9, nagalit ng tao, inakyat ng 12. No, nagkaroon ng botohan, 34 congressmen ang tumutol. Sa Senate, ewan ko kung ito ay may papalabas ng committee ni Senator Gordon by this week, no, sa plenaryo para pag-usapan, pero mukhang kukulangin na po sila ng panahon. Pero mukhang ganun rin po yung trajectory, 12 years old rin. Ako po ay hindi naniniwala na kailangan ibaba ang criminal age of responsibility. Sa tingin ko po, mali yung focus ng ating mga mambabatas. Unang-una, kung titignan natin yung datos ng PNP, out of all the crimes committed, 2% are only committed by minors, no? So out of the 2%, 8% of the 2% are serious crimes and 92% are petty crimes. So bakit tayo magfo-focus sa 2%? Malaki yung problema natin sa 98%. Pangalawa, ang bata po, ang tinuturo po natin sa kanila, obedience, respect for elders. No? Yung usapin ng right and wrong, hindi pa masyadong naalala ng bata yan o hindi pa nila alam yan. So, yan comes with age. No? So, ayon sa mga scientific experts, no? Psychology, psychiatry, ang age kung saan na-develop ng bata, yung kanilang understanding of right and wrong is 16 and above. So kung ganun po yung sitwasyon,
bakit natin ipipilit na kailangan may criminal responsibility na ang bata sa edad 12? Sabi nga ng iba, kung gano'n, dapat pinayagan na natin magmaneho, pinayagan na natin pumirma ng kontrata, mukhang hindi naaayon. So, yun po yung sagot ko po dyan. Yan. Okay, sa Virginia, US of A, si Nila. Ito ay ang babaeng version ni Nilo. Nila Lim. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Virginia, USA. Tuloy po kayo. Good morning, Kuya, at good morning, Kong Erin. Ang tanong po namin, isa sa mga itinuturing na achievement ng Liberal Party o ng Aquino administration ay ang pagkakapanalo ng Pilipinas sa arbitral court laban sa China na parang nabaliwala ngayon dahil sa Memorandum of Understanding on Joint Gas and Oil Development na pinirmahan ng Duterte administration with China. Ano po ang masasabi nyo dito at ano sa palagay nyo ang dapat gawin na matagal ng issue ng West Philippine Sea dispute? Salamat po. Well, kung titignan nga po natin ang pag-aaral po ng mga experts, kasama po si Justice Carpio po dito, yung pinirmahan po naman ay hindi lumalabag sa desisyon ng arbitral tribunal. Ito lang ay framework. So, framework to enter into a joint exploration. And yung gagawa pa, isa-subcontract pa rin po yan sa isang Philippine company. So, sabi ni Justice Carpio, it is not against the decision of the arbitral tribunal. Ngayon, yung sinasabi na paano natin magigiit, syempre, kung titignan nga po ang pulso ng ating mga mamamayan, hindi sila nasisiyahan sa posisyon ng ating gobyerno tungkol dito sa West Philippine Sea, kailangan lalong palakasin po natin ang multilateral relationship with other countries who recognize the arbitral tribunal. Kasi at the end of the day, sila rin po ang gumagamit rin po ng international sea lanes. Dumadaan rin po sila dyan. At kung hindi tayo mismo ang nagtataguyod ng desisyon kung saan tayo nanalo, paano tayo re-respetohin ng ibang bansa na sinasandalan nga yung panalo ng ating bansa? Ayan. Ibig sabihin, ganun din yung mga maraming nadidinig ko yung pag-strengthen ng relationship doon sa ibang mga kaalyado na naniniwala na dapat na ipatupad yung desisyon na yon para yun ang makapressure sa China to follow. Ayan, ang atin pong FB reaction naman. Tingnan natin, may nag-300 na nag-like. May 177 na nag-love. May 9 na tawa. May nag-wow na 4. May nalungkot na 2. May nagalit na 45. Ito, karebal mo to kay Risa. Lagot. Ang atin pong kultura dito, Kong Erin, ay ang ating complete me, sabi ng mga millennials. So, kaya kayo naman po ang mag-complete me. Yes. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial elections, pinangangako ko na magtatrabaho po ako para sa inyong lahat. Yun. So, hindi ka magbubutas ng bangko, ha? Hindi magbubutas ng bangko. Ayan. Salamat daw po sa mga dilawan na nandito. Ayan. Maraming salamat, Kong Erin. Thank you so much. Attorney Lorenzo Erin Tañada III. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Getting straight with the